Dati, sila'y kinatatakutan. Ngayon buong mundo, humaling na humaling sa mga vampira ng Twilight Saga at ang huling installment ng kanilang mahaba-habang serye, inaabangan. Buhay na naman ngayon ang dugo ng fans ng Twilight. Ang sikat na libro na tumalakay sa pag-iibigan ng mortal na si Bella sa vampira na si Edward Cullen. I was born to be a vampire. So beautiful. We're the same temperature now. I didn't expect you to seem so... you? Ang huling installment kasi ng movie version nito na Breaking Dawn, nagbukas na sa linggong ito sa mga sinihan. Bagamat nananatiling kontrobersyal ang relasyon ng mga bidang sina Robert Pattinson at Kristen Stewart, ang finale ng kanilang Twilight movies, suportado pa rin ng kanilang mga tagahanga. There was always a really particular tone on a Twilight set. So I'll miss that, but at the same time, it's not the saddest thing in the world. We all had a lot of time to indulge that. You kind of you do miss it. I mean not yet, but I know that one day in a few years' time I'll see one of these movies on the TV or something and be like, oh, I'm never gonna do that again. Nito ngang nakaraang Webes, nagkaroon ng black screening ang Twilight Coven Philippines, ang pinakamalawak na fans club ng Twilight dito sa Pilipinas. Ay nako, sobrang excited kami kaya kami nandito. Hi Jacob, I'm your fan. Good team, Edward. Dito namin nakilala si Sheila na naka-costume bilang Bella. Isa siyang certified Twilight fanatic. Oh my God, yes. Oh my God, I'm so excited. Parang lahat ng mga Twilight posters iniiyakan ko kanina. Sobrang last movie na mamimiss ko sila. Meron siyang iba't ibang bersyon ng Twilight books. Twilight DVDs mula sa iba't ibang bansa. Treasure chest na may Twilight candies, table napkin, paper plates, at accessories. Iba't ibang memorabilia katulad ng replika ng engagement ring ni Bella. Magazines na may feature tungkol sa mga bida. At Twilight dolls. Ang kanyang koleksyon aabot daw ng 50 to 100,000 pesos ang halaga. I'll probably cry. Kasi parang lately kasi nung medyo patapos na yung series, medyo naglalaylo na rin yung group namin eh. Medyo, syempre lumalaki na yung mga tao, they move on to other things. Ganon. Pero yung mga talagang sobrang diehard na fans, they're still there. And usually, it's the movies eh. It's the movies that bring them back together na parang, oh my God, may movie na naman. Nakilala din namin ang 50 anyos na si Imelda. Kasama naman daw niya ang Jacob ng kanyang buhay, si John. He's a very good friend of mine. Siya yung counterpart, siya si Jacob in real life. Siya naman yung Bella ko. Ang sarap kasi ng feeling na in love eh. Yung mga lines doon na parang gusto mong sabihin sa'yo ng isang lalaki, tapos nababasa mo, talagang relate na relate ka doon eh. Hiwalay sa kanyang asawa si Imelda, kaya ang Twilight Saga nagbibigay pag-asa raw sa kanyang pantasya na makakahanap din siya ng Edward na wagas na magmamahal sa kanya. Nakakatuwa kasi na isipin mo na isang supernatural being mai-inlove sa isang mortal na babae at pagkatapos mamahalin niya ng todo-todo. Kahit ngayon pa rin iniisip ko pa rin na malay mo, single moms like me,
deserve a second chance. For centuries, supernatural creatures have lived among us. They're vampires, werewolves, doppelgangers, witches. And even hybrids. Pinaniniwalaan ding ang Twilight series ang muling bumuhay sa interes ng publiko sa mga panooring tampok ang mga vampira. Marami na rin ang nag-spoof sa Twilight Saga. Never ever do that to you. I mean, ask my boys. They'll tell you. Meet the Real Brother star. Gumawa ng spoof ng Breaking Dawn dito sa Pilipinas. Ready na kayo para sa ating Breaking Dawn? Go, push! Si Gilbert ang tumatayong direktor. Sa akin yun. Si Jay, binihisa ng pambabae at nilagyan pa ng wig para maging si Bella. So beautiful. I was born to be a vampire. Para naman daw in character ang gumaganap bilang Edward, nilagyan siya ng body glitters at colored contact lens. Si Lance, dahil maputi ang kutis, pinatan para magmukhang Jacob. Magkasama kayong tatlo tapos hahabulin kayo lahat nila. Hanggang yung mabilis na takbo. Okay, ready? Action! Nung nagsimula ng gumiling ang camera, cellphone ni Gilbert. Okay, cut! Todo bigay ang cast. Ulit. Okay, ready? Action! Merong buwis buhay performance. Meron ding pampa-comedy lang. Isa pong big break sa akin na gawin yung spoof ng Breaking Dawn kasi pang international naman. Kumbaga, yung mga talents na nag-iisip din ng ganyan, parang parang ang saya-saya namang gawin yun. Ang kanilang Breaking Dawn parody video magpi-premiere sa gabing ito. I was born to be a vampire. So beautiful. We're the same temperature now. I didn't expect you to seem so... you? I'll never let anybody hurt you. Dahil talaga namang worldwide phenomenon ang Twilight, ang libro nito na isalin sa 37 languages. Katunayan, meron na rin itong Tagalized version, ang Takip Silim. Siyempre naisip ko yung mga nagbabasa ng Tagalog, mas maiintindihan nila o mas ma-appreciate nila ang mga librong bestsellers o kahit yung librong sinulat ng mga banyaga sa sarili nating wika. Nagbayad daw sila ng royalty fees sa original publisher ng Twilight at may mga alituntunin din daw silang kailangang sundin. Ang pinaka-importante lang is yung general rule na wala kang babaguhin, wala kang papalitan dun sa mga eksena. Purely Tagalog translation lang yung gagawin mo. Straight translation lang siya. Dahil may mga salita sa libro na walang direktang translation sa Tagalog, pinili na lang nilang gamitin ang Ingles. Tila humihinga si Edward ng malalim. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa matingkad na sinag ng araw sa katanghalian. Ang kanyang balat ay literal na nagniningning kagaya ng libo-libong maliliit na diamanteng ibinudbot sa sahig. Ang kamiseta ay nakabukas sa kanyang sculpted, incandescent chest at kumikislap ang kanyang mga braso.
Ang babae kasi may fascination sa sa vampire na parang romantic and danger. Alam mo yung mga babae na gusto ng bad boy. Kaya lang ang pinagkaiba niya, yung mga vampire niya rito, parang superhero, kumikinang sa sa araw. Ito lang ang vampire na hindi natutunaw ng araw So pag tinignan mo, superhero yung dating So kakaiba nga. Tingin nila sila si Bella. Kasi yung artista na gumaganap na Bella, ordinaryo. Kaya pwede sila mag-identify na ako yun. So ako yung pinagtatalunan nung dalawang boyfriend. Pero alam nyo bang bago pa pumatok ang Twilight movies, nakagawa na tayong mga Pilipino ng pelikulang tampok ang mga vampira. Taong 1964, ipinalabas sa mga sinihan ang kauna-unahang Pinoy vampire film. Ang Kulay Dugo ang Gabi na pinagbidahan ni Amalia Fuentes. Kwento ito ng nag-iibigang sina Katrina, isang tao, at si Dr. Marco na isang vampira. Marco? Yes. Kiss me. Nung namatay si Katrina, bubuhayin sana siya ni Dr. Marco sa pamagitan ng pagpapainom ng dugo ng kakambal ni Katrina. Pero sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang nainom ni Katrina ang dugo mismo ni Dr. Marco. Kaya naging vampira rin siya. Wala raw vampira! Kathang isip lang daw ang mga ito. Maganda nga lang maikwento at masarap panoorin kahit paulit-ulit pa. Mabuti na lang.